Mga kabarya, may nahan po tayo ngayong coins. Ito po yung tinatawag nilang ulikba. Ito po ang coins ni Queen Victoria sa bansang Hong Kong noong 1900. Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat po ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan. Magandang araw po. May nahan po tayong coins ngayon. Ito ang coins ni Queen Victoria na tinatawag na ulikba. Bagamat maitim na at sa katagalan ng panahon, yan nakikita nyo, nakikita pa ang detalye. Pag-usapan po natin. Sa harap na bahagi po ng baryang ito ay makikita natin yung larawan ni Queen Victoria. Ayan po. Tapos po may nakapaikot na script. Kitang-kita pa naman po ang detalye. Ayan o. Pati yung script niya nababasa po. Queen Victoria. Ayan po. May kalumaan na po kasi ang baryang ito. Sa likod na bahagi naman, sa bandang gitna, makakita tayo ng Chinese lettering. Ayan po. At sa bandang gilid niya, yung outer rim, ay mababasa natin ang katagang 1 cent. Ayan. Lapit natin ng konti. Tsaka yung petsa ng pagkakagawa. Ayan po. Pati yung bansa na pinagmulan, Hong Kong. Nakikita pa ng mabuti po at nababasa yung mga detalye. Kung titignan naman po natin yung kanyang edge, yan plain. Yan po, kitang-kita ninyo. Ginawa po yung mga barya na yan sa dalawang pagawaan po ng barya sa kanilang bansa sa Great Britain o yung tinatawag na United Kingdom. Yung una pong pagawaan ay sa Royal Mint, Tower Hill, United Kingdom. Nagpapagawa na po sila ng barya doon magbuhat 1810 hanggang 1975. Tapos po yung pangalawang pagawaan ng barya ay sa Hiaton and Son. Yan po. Nagpapagawa na po sila ng barya doon simula 1850 hanggang 2003. Kagaya po nung sinasabi ko, ito po ay nanggaling sa bansang Hong Kong. Ang raid na po nila nung panahon na yun ay si Queen Victoria. Nag-umpisa ng 1842 hanggang 1901. Yan po. Standard circulation po yan nung araw pa. Ang taon po ay 1863 hanggang 1901 nga. Ayan po ang nasasakupan ng kanyang panunungkulan eh. Ang value po 1 cent. Ang currency po nila ay dollar. Bronze po ang komposisyon niyan. Tumitimbang po ng 7.53 grams at may diameter na 27.5 mm. Ang kapal po 1.8 mm. Yan. Kanya kakapal po yan. Ang hubog, makikita nyo naman, bilog. Yan. Milled po ang technique na ginamit at medal alignment ang orientation. Na-demonetize na po yan. Pero nag-iwan po ng number and N number 5657 at reference number na KM number 4. Dito po sa manumista ay may mga presyo na po. At ang babanggitin ko na lamang po ay tungo doon sa o patungkol doon sa 1900 na kapetsa po ng ating barya. Yung pong fine niyan ay 350 pesos. Yung very fine po ay 600 pesos. Yung extra fine ay 1,800 pesos. Yung almost uncirculated, 3,800 pesos. At yung uncirculated po niyan ay 31,000. 31,000 pesos po. Dito naman po sa eBay ay may apat na presyo. Yung ganyang klase ng barya.
Umpisa po natin dito sa 14.51 pounds. 14 pounds for 0.51 cents. Yan po ang unang presyo. Yung pangalawang presyo po ay nagkakahalaga ng 37.85 pounds. 37 pesos 85 cents. Sa pangatlo naman pong presyo ay yung $30.15 at yung pang-apat ay $25.99. Yan po ang mga presyo niyan. Noon pong December 6, 2025, nagkaroon po ng auction sa Heritage Auction sa bansang Hong Kong. Ang pan po ay 3127, yung number ng auction na yan. May lot number na 3856. Yan po ang number. Ang grade po ng barya na naipagbili ay uncirculated. At ang presyo ay babase po natin sa Philippine pesos. Yan po ay nagkakahalaga ng 12,061.9 pesos. 12,061 pesos 0.9 centavos. Yan po ang naging presyo niyan. Yan po lamang at wala nang iba. At bago po ako magtapos sa aking content ngayong araw, walang tigil at walang sawa po ako nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat lagi kayong nandyan at nakasubaybay sa aking channel. Salamat po ng marami sa inyong panonood. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.